Magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko Sanjuanenyo. Ganun din po sa mga taga-subaybay po natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, pati po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito po ang lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes. At tayo po ay magsisimula sa ating pagdalaw po sa lalawigan ng Albay at Camarines Sur, dito po, of course, sa Bicol Region. So first of all, tayo po ay lumipad patungong Daraga dito po sa Albay. Ang airport po ng Bicol po ay meron sa Naga, meron din po dito sa Daraga. So ito po yung tinatawag na Bicol International Airport kung saan tayo po ay naglanding mula po sa ating paglipad mula po sa Maynila at tayo po ay nakipagpulong sa tatlong city mayors po ng lalawigan ng Albay, sina Mayor Hisham Ismail ng Legazpi City, Mayor Tatay Fernando Gonzales ng Ligao City, at Mayor Ray Bragais ng Tabaco City. So sila po ay mga members natin ng League of Cities of the Philippines kung saan tayo po ang namumuno bilang National President. At una-una tayo po ay naghandog ng konting suporta mula po sa LCP sapagkat sila po ay mga lungsod na naapektuhan po ng pagputok ng Bulkang Mayon. At pangalawa, kinausap po natin sila tungkol sa kanilang LGSF o yung Local Government Support Fund para po sa bigas at ganoon din para po sa infrastructure projects. So ang aking tungkulin of course is to make sure na ang mga pondong ito ay umaabot po sa kanila. Pangatlo, ang ating pong National Classroom Building Program under the Department of Education kung saan muli bilang National President ng League of Cities of the Philippines, tungkulin ko po na siguraduhin na sila po ay nakapag-submit na sa DepEd ng mga documentary requirements upang ma-download na po sila ng pondo. At ang mahalaga po rito ay tayo po ay naglilingkod bilang tulay mula sa pamahalang nasyonal papunta sa ating mga city governments through our city mayors and vice versa. Tayo po ay nagsisilbing tulay mula sa ating mga city mayors at city governments patungo naman po sa ating national government. So yan po ay ating ginagawa sa bisa ng ating pagiging LCP National President at sa ating pagdalaw sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sinasabi nila sa akin yung mga posibleng nagiging problema nila o yung mga bagay o hinaing na nais silang ipaabot sa ating national government and vice versa. Pag meron naman pong communication mula po sa national government papunta sa kanila, sa akin din po yan pinapadaan. But overall, of course, it is our objective to ensure that the funds of the national government umaabot po sa ating local government units, specifically mga cities po natin upang mapakinabangan po ito ng ating mga mamamayan mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At there are 149 cities all over the Philippines po. Kasama po dyan ang San Juan. So isipin nyo, napakaraming lungsod po at napakaraming city mayors din po syempre ang kasama po sa League of Cities of the Philippines. Nagkaroon din po tayo ng isang press conference immediately after our meeting kung saan tayo po ay nagbahagi sa ating mga kaibigan mula po sa Albay Media patungkol nga sa ating naging pagdalaw at pagpupulong kasama po ang ating mga mayors. So maraming salamat po sa ating tatlong mayors and of course to our friends from the Albay Media. Maraming salamat sa inyong napakinit na pagtanggap at sa inyong mga katanungan na atin naman pong nasagot during the press conference. Okay, so right after that, tayo po ay bumiyahe papunta na ng Camarines Sur para po sa Kaugma Festival. Ito po isang napakalaking festival na taon-taon ay pinagdiriwang po ng Camarines Sur in celebration of the harvest. So tinanong ko si Governor Elway Villaferte, anong sabihin ng Kaugma? It means happiness. So they celebrate happiness during the harvest season. So ang naging performer po nila, nako grabe naman. Ang naging performer nila ay ang Bini. So ang Bini po talaga ang pinaka-sikat nating local artists ngayon. Sila po ay lalong sumikat nung nag-perform sila sa Coachella sa California, dito po sa Amerika. No? Ang Coachella po, isipin nyo ang mga nagpo-perform dyan, mga international artists. No? Gaya nila Justin Bieber, si Madonna,
Diba? Sabrina Carpenter, no? Isipin nyo, yan ang levels na ngayon ng BINI natin. At bilang mga Pilipino, syempre tayo ay natutuwa at pinagmamalaki natin sila. We're very proud of BINI and it was an honor to meet them during the Kaugma Festival. So, na-meet ko po sila lahat, kompleto po sila. At yan, kita nyo. Napakaswerte ko because I was able to meet all of them. At trivia lang po, no? Si Mika ay kaibigan po ni Amanda. No? Kung naalala niyo po, no? Si Amanda po ay naging bahagi ng Pinoy Big Brother at hanggang ngayon, no? Kasalukuyang talent po ng ABS-CBN. So yan, si Mika ay kaibigan po ni Amanda at kinukwento nga sa akin ni Amanda na si Mika dumadalaw pa sa bahay namin dati dito sa Green Hills sa San Juan. At recently, nakita po sila sa Los Angeles kung saan nakatira na si Amanda ngayon. At minsan ding pong tumira ng San Juan si Mika. So, konting trivia lang po, no? Ayan. Si Mika at si Amanda. Ayan. Sila po ay minsang nagsama at hanggang ngayon po ay matalik na magkaibigan. So, it was nice to meet all of them. At napanood ko syempre ang kanilang performance. At yung paboritong kanta ko ay perform nila live, which is Pantropico. Diba? So, again, thank you, BINI. It was an honor to meet all of you. And of course, I would like to thank Governor El Rey Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, for the warm hospitality during my visit to Camarines Sur, kung saan nakasama rin natin si Majority Leader Sandro Marcos, of course, ang anak natin Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at marami pang iba't ibang mga officials from different parts of our country na nakiisa po sa selebrasyon ng Kaugma Festival. So, yan kanina, no? Natuwa naman ako. Paki-play nga yung mga footage ni Amanda at ni Mika. So, yeah, no? They're good friends and it's nice that even if nasa US na nga si Amanda, no? Tuwing merong pagkakataon ay nakakapagkita po sila. At nagkaroon tayo ng photos with them prior to the show. At pagkatapos naman po ay nakapasok tayo sa backstage upang i-congratulate sila sa kanilang napakagandang performance. So yan, muli tayo nakakuha ng photos with them at may selfie pa with Mika and si Aya ng BINI. Of course, selfie with the entire group and then a separate selfie pagbalik natin nga sa loob, no, ng backstage na kasama ni Mika at saka ni Aya. So again, congratulations at sa lahat ng mga blooms. Yeah, ako, napakaraming blooms sa Kaugma Festival. At nagulat po ako nung pinost ko yung photos nito sa ating Facebook at Instagram at TikTok, pati po yung video ng Pantropico. Grabe, thousands of likes po. No? So talagang kitang-kita natin na sobrang sikat po ang BINI at ang dami pong taga-subaybay talaga. Napakaraming fans, napakaraming blooms all over. At ako po matuturing na bahagi rin ng blooms kasi I always dance to Pantropico. In fact, kanina, no, bago magsimula ang aming flag raising ceremony, Pantropico yung piniplay habang hindi pa nagsisimula yung ating flag raising at sumayaw po tayo ng konti to the tune of Pantropico. So, Direct Lauren Jogi, MQ Malyari, nako, thank you sa inyo at makita-kita tayo very soon. Okay? Sige. So, next, ito po, no? Sana nakita nyo yung pinost ko about Miro and Cyril. At ito, I will share this with you po, no? So, nung ako ay pabiyahe papunta na ng Bicol, I was about to take a seat already. Binati ako ng katabi ko dun sa upuan. Sabi niya, Alkalde. So, pagtingin ko, nagulat ako because hindi naman siya Pilipino. In fact, he is Swiss, no? From Switzerland. At ang galing niya magtagalog. So, nagulat po ako. Sabi niya,
matagal na hong sinusubaybayan yung mga ginagawa natin dito sa San Juan, simula nung Vice Mayor pa po tayo, pati ho yung mga pinagdaanan natin pagsubok hanggat nanalo po tayo, hanggat nandito na tayo ngayon sa ating pangatlong termino. At nagulat po ako because number one, he is not Filipino. Number two, he is from Camarines Sur. And prior to moving to Camarines Sur, ay sa Switzerland po sila nakatira. And yet, nasundan niya po yung ating naging public service career. So, at naano talaga ako, nagulat, honestly. And we talked for about 45 minutes during the duration of our flight at napag-usapan natin yung iba't ibang mga issues and concerns natin yun bilang isang bansa at yung mga nangyayari sa Senado. At nagulat na lang kami na palanding na kami, nagkukwentuhan pa rin kami. Si Cyril po, sabi niya, pwede raw ba magpa-picture? Sabi ko, of course. So nag-selfie kami ni Cyril at ni Miro. At pagkatapos, ako naman na nagtanong kung pwede rin magpa-selfie sa kanila. At sabi ko, okay lang ba na i-post ko sa Facebook yung naging kwentuhan natin dahil it's very inspiring sa totoo lang po. No? At nakakatuwa po na someone like him, number one, who is foreign, number two, who is not from Metro Manila, no? Nasubaybayan niya ang ating naging public service career. So, sabi nga niya sa akin, in English, no, because you are not a crook, I will agree to the photo and the Facebook posting. So, he was smiling about it. So, ibig sabihin, dahil di daw tayo magnanakaw, okay lang na magpa-picture at i-post sa Facebook yung picture na ito. At nakakatuwa po because ramdam ko yung, kumbaga yung sincereness nila. No? Tama ba yun? Sincereness? Sorry. Ramdam ko po yung sincerity po nila sa mga salitang binanggit po nila. At na-inspire po ako. Na-inspire ako to do even better. At imagine, it's a conversation I never imagined would happen during this flight. But it did. And it really inspired me. And I will use this as further motivation to push myself to do even better, di ba? And to work even harder. Kasi itong mga ganitong klaseng conversation na mararamdaman mo, no? At makikita mo na sulit ang lahat ng pagtsatsaga mo sa paglilingkod na maayos, tapat. At ito yung nagiging magandang resulta po, no? Magandang feedback from people who have been following our public service career. So thank you, Miro and Cyril. I hope to get to see you again soon. Just in case you get to read my Facebook post, everything I said there was from the bottom of my heart, and I'm very, very thankful to both of you. Take care, and hope to see you soon in my next visit to Bicol. Okay? Sige. So pagpatuloy po natin. Kung naalala po ninyo, about 2 to 3 weeks ago, nag-announce po tayo na ang aking anak na si Rocco, katulong po ang PhilHealth, ay magsasagawa ng isang free cataract operation. So good news po, dahil po napakarami ang nag-apply para po sa libreng cataract operation na ito, ay meron pong mga additional slots na bubuksan. So pwede ho tayong mag-apply pa kung sakali. No? So, maglalabas po tayo ng announcement within the day na merong additional slots po for the program of Rocco and PhilHealth. So, please, let us take advantage of this. Alam niyo, kung kayo ay magpapa-opera ng katarata privately, naabutin po kayo ng napakalaking halaga. No? Libo-libong halaga po ang kinakailangan natin gastusin upang mag-opera sa katarata. Pero through this program po, wala ho kayong babayaran. As in, zero. As in, wala po kayong gastos. So, yan po. Just in case you're interested, please sign up immediately. I will make the announcement once again. Pero kung mababalikan nyo rin yung previous post ko, nakalagay naman doon kung paano mag-sign up para sa programang ito. So, ang second batch natin of applications will be from today up to June 11. So, kailangan po may cut-off date tayo so that we can start processing already. May kanya-kanya screening din ho yan na wala ho din kayong kailangan bayaran. Ang screening po ay mahalaga to determine kung physically fit ho ba kayo to undergo
the cataract operation. So hindi naman tayo basta-basta magpapa-opera, kailangan dumaan muna sa screening po yan. Okay, so next, ito po, special privileges and services for our senior citizens. So katuwang po ang Green Hills Shopping Center. Ito po ang mga benepisyo na maaring matanggap po ng ating mga senior citizens. Babasahin ko lang po Free movie screenings. Ako po, libre po ang pagpapanood ng sine sa lahat ng ating mga movie theaters. Tama ba? Movie houses, movie theaters dito po sa Green Hills Mall at sa Promenade. So every Mondays and Tuesdays from 10 a.m. to 5 p.m. So kung hindi naman ho kayo busy, mga minamahal natin senior citizens, gusto nyo mag-relax, chill po ng konti, mag-enjoy po tayong manood ng mga movies. Alam niyo yung hindi ko napanood na I'm not sure kung hanggang ngayon piniplay pa yung kay Michael Jackson. No? So sayang hindi ko napanood eh. Hopefully baka sakaling nasa mga theaters pa natin. No? I would love to watch it. Nung ako po ay lumalaki, syempre, lahat naman tayo naging idol natin si Michael Jackson. And in fact, during my last visit to New York City, napanood ko po yung MJ, the musical sa Broadway. So sa lahat ng mga Michael Jackson fans dyan, diba? Pare-pares nating inidolo si Michael Jackson. Dalawa yung MJ na idol natin. Si Michael Jackson at si Michael Jordan. Diba? So yan ang kapanahunan natin, mga ka-age ko. Diba? At again, so next, parking benefits. So free parking for the first 3 hours sa mga parking facilities po ng Green Hills Mall. At kung sakaling lalagpas po kayo ng 3 oras, 20% discount on the regular rate for time exceeding the 3 hours, of course. So kung within 3 hours na po kayo, wala po kayong babayaran. Kung sakaling lumagpas po kayo, kinakailangan nyo magbayad na, pero may 20% discount po yan. Okay? So, applicable every day, pero once a day lang. So, hindi po pwedeng labas-pasok po tayo sa ating parking facilities once per day lang po. Pero alam nyo, malaking bagay ho yan. Sapagkat una-una, no? Yung parking, syempre, gastos yan na ngayon, libre na. Ganon din po ang pagpapanood ng sine, gastos yan. Bakit gastos? Maglalabas ka ng pera, di ba? Anything naman na maglalabas ka ng pera ay considered as gastos or expense. But for senior citizens po in San Juan, through the help of the Green Hills Mall, walang gastos. Sabagat libre po para sa ating mga senior citizens. Okay, so you have to present your senior citizens ID, of course, issued by San Juan. So I'd like to clarify po, no? Para po sa San Juan senior citizens. So benefits po yan ng mga lolo't lola natin dito sa lungsod ng San Juan. At just in case, hindi nyo nadala yung senior citizens ID ninyo, any valid ID indicating your birth and proof of residence in San Juan. Okay? Sige po. Nako, baka makita kong nanay ko dyan araw-araw sa, sa Green Hills. Alam niyo, yung mami ko suki ng Unimart eh. Pag gusto ko hanapin, mami ko, alam ko, sa Unimart lang siya. Next po, Brigada Eskwela Kick-Off. So, simula ngayon ay nagsasagawa na ng Brigada Eskwela ang ating mga public schools. Ito po ang gusto kong malaman po ninyo. No? Hindi nyo na kailangan mag-solicit sa amin pag may mga kailangan po kayo sa Brigada Eskwela. Sapagkat lahat naman po yan ay chargeable po sa ating Special Education Fund o yung SEF. So, pag may kailangan po kayo for your schools, please let my office know. For as long as these are all chargeable to the SEF, automatic po yan. Pwede nating ibigay po sa inyo. Pero syempre, hindi namin malalaman hanggat di ho kayo mag-request. In the same manner, not just for Brigada Eskwela, but anything your schools need, paabot niyo po sa akin. At yan po ay bagay na binanggit ko na rin sa ating mga principals at ganoon din sa ating bagong City Schools Division Superintendent na si Dr. Nanet Losaria. So I told them that everything they will need, dapat ahead of time sinasabi po sa akin. At wala hong dahilan na mag-solicit para sa electric fan, para sa mga upuan, no need. May pondo po tayo para dyan. At sisiguraduhin natin agad-agad na
ma-release once you make the necessary documentation. And I would like to announce that we are now about to distribute our new tablets for all our public school students. So ito po ay isa-schedule na natin next week. At ang complicated portion po kasi dyan is the storage. No? You're talking about close to 13,000 tablets, di ba? So dahil inabutan po tayo ng summer break, no, sabi namin na the timing natin na bumalik na kayo sa eskwela bago natin i-distribute nga po ito because even the schools will not have enough storage because you're talking about 13,000 tablets which we also want to ensure na hindi po ito masisira dahil siyempre ilang taon niyo gagamitin yan at aking payo at bilin ay alagaan po natin ang mga tablets na ito upang mas matagalin yung mapakinabangan. At hiwalay po dyan, again, gusto kong paalala sa inyo na ang lahat po ng ating public school students who are living in San Juan. No? So, public school students living in San Juan and studying in our San Juan public schools, all of you are eligible for the fiber optic internet connection in your homes. Okay? Hindi lamang sa ating mga paaralan merong fiber optic internet connection, pati po sa mga tahanan ng ating mga mag-aaral. Kung sakaling wala po kayong internet sa ngayon, makipag-ugnayan po sa inyong mga principals o sa inyong mga guro upang makapag-apply na kayo at makabitan sa inyong mga tahanan. So, bakit kinakailangan living in San Juan? Because of course, ang pondo po natin ay para sa mga San Juan residents po natin. I cannot allocate funds for those who are not from San Juan because I am the mayor of San Juan and not the mayor of other cities po. No? So, yan po talagang patakaran po dyan. So, kung sakaling wala pa kayong internet, makipag-ugnayan po agad sa inyo pong principal o sa inyong mga guro at ito papaabot po nila sa ating superintendent, si Dr. Rosaria, at siya naman po papaabot po sa akin kung saan po ang mga lugar na hindi pa nakakabitan upang ma-process po ang application at makabitan po kayo agad. Okay, so walang dahilan na wala kayong internet sa bahay. Dapat lang ho, makipag-ugnayan po sa DepEd at sa amin po. Okay, let's proceed. Ang aking anak at special assistant to the mayor na si Rocco Zamora, nako, busy, napakaraming activities. At alam nyo, no, malaking bagay talaga na nandiyan po si Rocco because, again, I cannot attend all of these activities dahil madalas sabay-sabay at may nakakasabay din ng mga tungkulin ko outside of San Juan. So, malaking bagay po that Rocco is there. So, siya po ay nakiisa sa naging rice distribution po natin. Ito po yung binabanggit ko last time ho, no, na after the first wave of rice distributions, ay nakita natin na mayroong mga tickets po na bumalik sa atin. That means, yung mga inallocated po ng tickets, either hindi na ho dito nakatira or yun nga po, na medyo pumano na po. So, we had to reallocate these tickets kaya tayo nagkaroon ng redistribution. So, tapos na po tayo sa first wave po natin. Tapos na yung distribution for May. Ang susunod po natin ay sa July naman, as promised. Okay? So, all 8,898 senior citizens who are part of the first wave, you will again receive 10 kilos of rice sa second wave sa July, sa third wave sa September, at sa fourth wave po sa November. Okay? So, abangan po nila yan. At yan, nakitang-kita po sa ngiti ng ating mga senior citizens. Masaya po sila. At base po sa feedback natin from Facebook, at ito ay sinabi ng aking magaling na team na nagsascan sa Facebook. Alam nila kung sino sila kasi katabi ko sila ngayon. Sabi nila, Mayor, ang daming positive feedback about the rice distribution. At yun naman po ang habol natin dito, ang makapagbigay ho ng kasiyahan sa ating mga benepisyaryo, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens. And this is a program of the national government in partnership with the local governments of our country under the Local Government Support Fund. So, ito po ay pondo na nagmula sa pamahalang nasyonal na dinownload sa ating mga lokal na pamahalaan upang may pangbili ho ng bigas
para sa mga beneficiary po natin. Okay? So next, si Rocco po ay nag-attend din ng Edelada celebration kasama po ang ating GMTA, ang ating Green Hills Muslim Traders Association. So pumunta po dyan si Rocco, kasama po ni Vice Mayor Angelo. Yan po ay isinagawa dito sa ating prayer hall sa Green Hills. At si Rocco po ay dineliver niya aking personal message, of course, to the GMTA. At I would like to thank the GMTA for its support. Itong nakalang huling 7 taon na tayo po ay mayor at hanggang sa mga darating na taon pa. At mula nung tayo po ay naging mayor, naging napakalakas at napakalalim po ng samahan at pagtutulungan ng pamalang lungsod ng San Juan at ng ating mga Green Hills Muslim Traders Association members, ganun din po ng ating mga brothers and sisters sa Muslim community po natin. So let us maintain our good relations at kung meron ho kayong mga pangangailangan, huwag ho kayong dalawang isip na magsabi po sa akin at ito ay bagay na action na natin sa lalong madaling panahon. Okay? We also would like to thank the ICAD Foundation, ang nagpapatakbo ng Fountain International School sapagkat yung taon ng beef sharing program po na isinasagawa nila ay isinagawa ho natin ng isang araw. So thank you very much to the ICAD Foundation and to Fountain International School. Si Rocco po ay nag-attend din ng ating mega job fair na isinagawa ho dito sa City Hall. So right after the rice distribution, siya po ay tumungo naman sa ating mega job fair at yan po, no, nakasama natin. Nakasama ni Rocco ang ating mga city and barangay officials and employees at alam niyo naman po, gaya ng sinabi ko, si Rocco ay ako ay si Rocco. So pag nakita niyo si Rocco sa iba't ibang activities natin, huwag kayong mahiyang lapitan siya, kausapin siya, lalong-lalo na kung meron kayong mga bagay na gustong ipaabot po sa akin, ipaabot nyo na ho kay Rocco yan at siguradong aabot po yan sa akin at gagawan ho natin ng nararapat na aksyon at pagtugon. Pati po ang mga Santa Cruzan natin ay dinala ho ni Rocco sa Barangay Batis at sa Barangay Salapan. So siya po nag-attend on my behalf ng ating mga naging Santa Cruzan. Yan po, na Flores de Mayo. At ito nga po ay 2 barangay na sabay nagsagawa ng kanilang activities. So Councilor Vic Vihandre, kasama ni Rocco, Cap Jai Heneston, nandyan po, no? At Rocco, thank you. Sipag mo talaga. I will always be very thankful because again, I cannot physically attend all of these activities. So malaking bagay po ang presence ni Rocco. At like what I said, having Rocco there is just like having Mayor Francis Zamora there. Okay, so after that, pumunta naman siya ng Salapan para din po sa naging Santa Cruzan. Next, gift-giving project of Kagawad Noah Kalaunan ng Barangay West Krames, sinuportahan po ni Rocco na mahagi po sila ng mga laruan. At ganun din po, no, nagpa-raffle si Rocco ng 30 sacks ng 5 kilos na bigas. No? So alam niyo po, si Rocco, meron din siyang mga personal advocacies po niya at isa na ho dyan ay pamamahagi ho ng bigas. No? When I say personal advocacy, mula yan sa kanyang bulsa mismo, mula sa puso ni Rocco Zamora at hindi ho yan galing sa gobyerno. So congratulations, Rocco. Keep up the good work. Ang bait-bait mo talaga. At alam ko, marami kang natutulungan kahit na ikaw ay isang private citizen lamang. So, good job. Okay, next, tayo po ay nakiisa rin sa National Congress ng Liga ng mga Barangay na may higit kumulang 5,000 barangay officials from all over the country. Ito po ay second National Congress na ho ng ating Liga ng mga Barangay. At perfect attendance po tayo sa first at second LMB National Congress at tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na bumati sa ating mga barangay officials. So we're very thankful to
Liga ng mga Barangay National President, Isabella, Board Member Jessica D, for inviting us once again. At BM Jessica, Press, sabihin niyo na po ako kung kailan yung mga susunod. I will be there once again to show my support. Okay, so yan, nakakatuwa po. No? Ang dami kong nakilala ng mga barangay officials from all over the country, ng mga kapitan, mga kagawad. Kita-kita ko kami nun, pati mga barangay treasurer, barangay secretaries, even SKs po, no? Nandun po sila. So, yan po ang ating naging pagdalaw at pakikisa po sa ating Liga ng mga Barangay National Congress. Next, I would like to officially welcome our new City Schools Division Superintendent, Dr. Nanet Losaria. Alam nyo, no, kung ma-meet nyo si SDS Nanet, no, sobrang bibo niya, na nakakatuwa po talaga how she is. She has a very charged personality. When I say charged, no, talagang buhay na buhay at nakakatuwa ho siyang kasama at katrabaho. So, for your information po, no, siya po ay naglingkod previously sa lungsod ng Mandaluyong, lungsod ng Caloocan at lungsod ng Parañaque. At personal ko pong tinanong yung mga mayors sa mga lungsod na ito about her at lahat po sila. Very positive feedback. That is why I officially coordinated with DepEd for her to be our new superintendent. At alam ko, marami siya magagawa dito po sa ating DepEd San Juan. So, masigasig po siya, very experienced. At again, talagang magaang po dalhin, magaang yung pakaramdam kapag kasama mo siya kasi very witty, bibong-bibo po talaga. So, welcome, Doc Nanet, at I know we will have a good working and personal relationship here as you serve as SDS of San Juan. Next, nako, ito alam ko, idol lang napakarami, no? Lalong-lalo na pagdating sa usapin ng pagbabaha, no? At saka yung mga scientific approach. Dahil siya po ay sikat at talagang tanyag, si Dr. Mahar Lagmay ng Project NOAA under the UP Resilience Institute. So, yan po, si Dr. Lagmay, I'm sure napapanood niyo po siya sa TV, madalas na interview, no? So, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa kanya para sa mga early warning systems at preparedness na pwede natin gawin dito po sa San Juan. So we had a very long talk. In fact, this is the third time we met. The first time was in the office and home, no, of UP President Gigil Jimenez. No? So tayo po ay nakipagpulong sa kanya for the first time kasama ang pinaka-presidente po ng University of the Philippines. Pangalawa, tayo po ay nagkaroon ng pangalawang pagpupulong sa kanila, which I hosted naman po dito sa Locavor, sa Green Hills Mall. At sa pangatlong pagkakataon, ito po, pumunta na siya sa opisina upang makipagpulong sa atin at ganoon din sa ating City Disaster Risk Reduction Management Office at sa ating planning department at sa ating team to plot and plan and program for projects in relation to disaster preparedness at yung early warning pagdating sa mga pagbabaha. At whatever we will be able to do here in San Juan, we will scale up to Metro Manila and eventually scale up nationwide sa ating League of Cities of the Philippines. Okay, so next po, Red Cross visit. Dumala po sa atin ang mga opisyalis po ng Philippine Red Cross Rizal Chapter, San Juan City Branch. So, ganun po, no, napakalaki ng kanilang organization. So, in short, nag-usap po tayo, nakipagpulong sa kanila patungkol sa mga pangangailangan po ng Red Cross San Juan City Branch. At of course, full support po tayo parate sa ating Red Cross. Next, Boy Scout San Juan City Charter. Yan, alam nyo, kaninang umaga ay formal nang iginawad sa atin ang ating certificate bilang isang lungsod na may sarili ng Boy Scouts Charter. So malaking bagay yun sapagkat hindi na po tayo kailangan umasa pa sa buong organisasyon sapagkat tayo ay meron ng sarili na Boy Scouts organization natin through this charter
that has been given to us. So all over the Philippines, 129 LGUs lamang ang merong sariling charter at kasama po tayo dyan. So I look forward to working with our Boy Scouts from San Juan and of course, also with the National Executive Board of the Boy Scouts of the Philippines. So sabi ko nga po, pag meron silang mga activities outside of San Juan, mag-imbita lang po sila at tayo po ay pupunta rin upang magbigay ng ating suporta. Okay, next po, tayo po ay nagkaroon ng pagpupulong kasama ng Presidente at Vice Presidente po ng PUP. So pinag-usapan po natin yung mga proyekto at programa natin for PUP San Juan. Kasama po natin dyan si Director Cecil Aragon. Dr. Cecil Aragon is our PUP San Juan Campus Director. And of course, ang ating Presidente na si Manuel Muhi at si Vice President Pascualito Gatan. So, yan po. I will post our photo, yung aming pagpupulong. At alam nyo, ang San Juan at ang PUP, merong malalim na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan. At kung makikita nyo po yung ating campus, even our President and the Vice President and our Director ng PUP ay sinasabi nga sa akin na napakaganda ng ating campus at marami tayong natutulungan mga kabataan, lalong-lalo na sapagkat ang pamahalaan ng Luzon naman ay naglalaan ng sapat na pondo para po sa pagpapatakbo ng PUP. Okay, next, this week, magkakaroon ho ng payout para po sa ating Cash for Work program, 500 beneficiaries. Sila po ay nag-training ng 4 na araw at nagtrabaho ng 16 na araw para sa kabuang 20 araw. At kada araw po sila ay tatanggap ng 695 pesos for total amount of 13,900 pesos per beneficiary. So ipipayout po yan this week. Pakiabangan po yung schedule. At sa lahat po na nag-apply ng financial at medical assistance, please wait for the coordination with you. Magkakaroon din po tayo ng payout this week para po sa inyo. Okay? Tayo po ay nakikiramay sa ating kasamang mayor sa Metro Manila, si Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon City. Pumanaw po ang kanyang ina at tayo po ay dumalaw. So, I would like to extend my sincere condolences, of course, to Mayor Jeannie ng Sandoval. So, ang kanya pong ina ay pumanaw at tayo po ay nakikiramay sa buong Nang family, buong Sandoval family at sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay. Okay? So, before that naman po, tayo ay nakiisa sa birthday celebration ni Tita Nini Tolentino, ang nag-iisang pinakamamahal sa buhay ni Consial Boyet Tolentino, si Tita Nini. Yan po, no? Kami ni Nicolas ay dumalaw po dyan. That is Tita Nini's and Councilor Boyet's family. So, tayo po ay nakisa at nagpabot ang ating pagbati sa kanya. Prior to that po, no, ay naglaro si Noah ng basketball dito po sa opening ng Barangay Santa Lucia SK Basketball and Volleyball Tournament kung saan tayo po ay pumunta upang bibigyan natin suporta at kung saan si Noah po ay nakascore ng 27 points. Nako, grabe ka naman Noah, ang galing-galing mo. Nakakatawa si Noah sapagkat nagsimula po siya talaga na maybe close to 3 years ago. No? Kung naalala nyo, ang taba-taba pa ni Noah noon, di pa ganyang katangkad, talagang beginner pa lang siya. Ngunit nakita natin that in about 3 years, no? Na constantly nagsusumikap siya, nag-training, nag-aalaga ng kanyang katawan, nagpapakondisyon. Unti-unti siyang gumaling at ngayon po ay payat na payat, very athletic, tumangkad na. At nakikita ko po no, na talagang masipag siya at masigasig. No? I like his work ethic, I like his attitude. At nakikita ko no, na dahil sa kanyang kagustuhan na gumaling, maabot niya ang kanyang mga pangarap. So, congratulations, Noah. Keep it up. Keep on grinding, as I always remind you. At sa lahat naman po ng mga kabataan natin, no? Again, ang aking paalala, kung gusto nating gumaling
sa basketball, sa volleyball, o anumang sport na hilig natin, no? Kinakailangan una-una mag-ensayo parate. We need really to work hard. You have to be dedicated. You have to push yourselves to the limit all the time. Kasi kung doon lang tayo sa pwede na to, di ba? Eh hanggang dyan lang tayo. Pero if we go and push ourselves, we go the extra mile, talagang more than what we think our body and mind can achieve, no? Gagaling po talaga tayo. So yan po, imagine, sa Milk Who Got Skills Basketball, minsang naging player of the game si Noah. 31 points, 12 rebounds, 3 assists, 2 steals, 1 block. Grabe naman, Noah. Ang galing-galing mo. Keep it up, okay? So, tayo po ay nagkaroon din ng pagkakataon na makasamang pamilya ni Vice Mayor AAA, Attorney Angelo Kawili. Kasama natin po ang kanyang pamilya, Tito Rico, at ang asawa ni Vice Mayor na si Leah, ang kanilang anak na si Jacob, ang kanyang kapatid na si Mick, at ang asawa ni Mick na si Dindo. Yan, kompleto po ang kanilang pamilya except si Mami Telly. Medyo masama raw po ang pakiramdam during this evening. But it was nice to be with all of them. We hosted them here in Locavor, Green Hills Mall. At mga 4 na oras din po kami nakapagkwentuhan. Nagkaroon ng konting mga tawanan at konting serious discussion din. So it's a combination of fun moments and a little serious talk. But in the end, ang maganda rito ay lalo namin napagpatibay ang aming samahan. And as I mentioned, Vice, you have always been and will always be family. At si Vice Mayor Angelo po ay ninong ni Nicolas. No? So imagine, si Nicolas is turning 16 years old already. So nung bininyagan si Nick, if I remember correctly, maybe 2011, isa po sa mga ninong ay si Vice Mayor Angelo Kawili. So mahaba na po ang aming pinagsamahan, marami na rin kaming pagsubok na pinagdaanan, and in the end, without even planning it, ay siya naging Vice Mayor po natin. Okay, so Vice Mayor Angelo and to your entire family, thank you, and I'll host you again soon. Okay, sige po, shout out sa mga nanonood. Aniger Osolog Iunok, parang Regina Conwy to, no? Tama ba ako? Thank you, sir, Mayor Rocco Zamora, sa pagpunta sa Santa Cruzan sa lugar namin sa Barangay Batis. Very welcome po. Alam niyo naman na si Rick, what I said po, si Rocco represents me in various activities. At muli, pag may kailangan ho kayo, huwag kayong mahiyang lumapit po sa kanya. Kung gaano kabait si Mayor Francis, 10 beses mas mabait si Rocco Zamora. Kung gaano kasipag si Mayor Francis, 10 beses mas masipag si Rocco Zamora. At again, when you see him, it's just like me being there with you. Okay, so please, huwag kayong mayang lumapit sa kanya. Next po, Bruce Aranyas. Good afternoon po, Mayor Francis Mora. Parang masarap kasayo ang bini sa fiesta ng San Juan. Nako, tinanong ko sila busy raw sila sa fiesta natin eh. But don't worry, meron tayong special performer na inimbita. I will make an announcement soon at alam ko sikat na sikat siya, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Okay? So, abangan niyo po kung sino ang ating special guest sa Fiesta ng San Juan. Okay? Next, please. Louis San Agustin Monsayak. Thank you po, Mayor, for the full support sa Boy Scouts of the Philippines San Juan City Council. Thank you also for supporting us, and let's work closely together para mas mapalakas natin ang mga programa ng Boy Scouts of the Philippines San Juan. At again, if you have activities outside of San Juan, do let me know. I can give my support by way of attending. Of course, yung maibahagi sa kanila ang aking naging karanasan na minsan din po tayo naging Boy Scout, at ang karanasang ito ay humubog sa akin upang maging mayor ng San Juan. So I guess na ito yung mga pwede kong ibahagi rin sa ating mga Boy Scouts. No? That in the end, maybe they may become future leaders of our cities as well. Okay, sige po. Next, Marilu Almuete. Marhay na hapon po, Mayor Francis Zamora. Ang marhay ba is that Bicolano?
Okay. Marhay na hapon. Marhay na hapon din sa'yo. At ako ay dumalaw sa rehiyon ng Bicol, specifically sa Albay at sa Camarines Sur. Okay? So next please. Katsumi Rick Jason Bautista. Kape. Si A. Is this ano? Bakit A? Okay. Yun nga. Pero sabihin, sabi nila, Mekaya eh. Di ba? Si Mika Aya. So nakita niyo ba yung picture ko kasama ni Mika at Aya? So, hindi lang ako maka-A kasi alam mo naman, yung ganon, medyo iba. Pwede bang A natin, ganito na lang? A! Ayaw lumabas ng kabilang daliri kasi. O, yung mga taga-San Juan lang makakindi kung bakit. Pero A, of course. No? And talking about Beanie, na-starstruck po ko no? Nung na-meet ko sila personally. In fact, twice. First, before they went to the venue, before their performance, and the second time dun sa backstage mismo. No? So, nakakatuwa po, lalo na nakita natin from where they started way back in 2020. Ngayon, Coachella levels na sila, di ba? At personal ko nga ho silang napanood nung isang araw dito po sa Kaugma Festival sa Camarines Sur. Kay Belen Mendoza, walang katulad na ating pinakamamahal na alkalde. Nako, thank you po. Seniors love you, Mayor Francis Zamora, Tita Belen. Alam nyo, trivia, Tita Belen, na-meet ko siya 2004 pa. Asawa ni Mang Martin Mendoza, of course, ng Barangay 11. Siya po ang head natin ng senior citizens po ng Barangay 11. And she has been a loyal supporter since 2004. Nako, 22 years na. At dati po, no, naalala ko sa kanilang senior citizens office, nandun may mga lumang pictures namin. Nung ako'y konsel pa lamang. In fact, di ba ako counselor nun. May photos na ako. At umasa po ko na yung mga pictures natin nandiyan pa rin. No? Minsan sa pagdalaw ko, ako ay magbibigay ng mga bagong photos naman natin. Update natin yung mga pictures natin, Tita Belen. Okay, next please. Ruben Reyes, hello po, mahal namin Mayor. Pa-shoutout po. Yes, kamusta kayo dyan? At na may maayos sa ating paglilingkod. Of course, si Boyet Reyes, isa sa ating mga kawani ng ating pamalang lungsod. Okay? So, sa lahat ng mga blooms, ganda lang ha. Kasi, explain ko na lang sa inyo minsan na pag makita tayo. Bubulong ko na lang sa inyo. Hanimar! Pa-shoutout po, Mayor Francis Zamora watching from Rizal, Laguna. Hello, Hanimar. Kayo ba yung nag-shoutout before? I remember, meron tayong mga followers. Was that Hanimar? Oh, kamusta kayo dyan? At I will be in Laguna several times on September. Dahil tayo po ay naimbitahan sa PUP graduation po ng ating mga Laguna campuses. So, kung sakaling you will be in the area, please, again, approach me. Sabihin niyo lang, ako si Hanimar, ang taga-subaybay mo mula sa Rizal, Laguna. Okay. Thank you, Hanimar. Hope to meet you soon. Amelia Balyares, Mayor Francis Zamora, shoutout sa Kasama Ka Family. Yes, kamusta po kayo, ating mga Kasama Ka Family? Kasama Ka has always been very supportive of our makabagong San Juan administration at sa pagbati po sa inyo lahat. Okay, next. Okay, sige po. So, bago lang tayo magpaalam, muli, nais kong paalala po sa inyo, please subscribe, like, and follow our various social media platforms, Facebook, Instagram, X, ang ating Twitter, TikTok, and YouTube. At ang ating weekly Manila Bulletin article po ay subaybayan nyo. Yung ating naging article last week was about the Kalimudan Festival of the province of Sultan Kudarat. So abangan nyo po ang ating mga Manila Bulletin articles, and of course, our various social media posts and announcements sa ating mga platforms. Okay? So sige po, again, kung meron kayong mga pangangailangan, please, no need to text me. Please coordinate with the Mayor's office. Meron tayong hotline po, ang 137-135, local 114. Di kaya tumawag o mag-text sa
7286. No? Kung kayo po kasi ay magte-text, no? Again, I always remind this sa lahat ng mga sumusubaybay na hindi ko mababasa agad-agad yan. Kasi patong-patong po talaga ang messages ko. Imagine, halo-halo na yan from San Juan to Metro Manila to the League of Cities of the Philippines. You're talking about close to 1,000 messages, sometimes even more than 1,000 messages a day. Every day po yan. So, hindi ko mababasa lahat ng agad-agad. So, please, kung may mahalagang mensahe kayo, diretso na ho kayo dito sa aking tanggapan o di kaya sa ating hotline. Okay? Sige po. So, muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ng ating Facebook Live sa araw na ito. Makita-kita po tayo sa ating activities for the week. And of course, next week muli sa ating kwentuhan tuwing Lunes. Maraming salamat po. Mabuhay ang makabagong San Juan. Mabuhay ang bansang Pilipinas.